At ngayong gabi makakaugnayan po natin ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ulit ang Assistant Director General 2 ng CAAP, si Miss Marlene Singson. Siya po ang hepe ng tinatawag na Air Traffic Service ng CAAP. Miss Singson, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, sir, at sa ating mga manunood at mga nakikinig sa gabing ito. Salamat at muli ka naming naimbitahan para paliwanag ng mga serbisyong ginagawa ng ATS. Ang designation po ninyo sa ATS, kayo po ang ano po ang tawag, at kayo ang chief ng ATS, Ma'am Marlene? Yes. Ang ATS, ang Air Traffic Service, ito po yung opisina diyan sa CAAP na siya namang nangangasiwa dun sa mga tinatawag na Air Traffic Controller. Mga Air Traffic Controller, ito po yung mga taong nagmamando kung saan ba ang direksyon ng mga eroplano, ano ang kanilang landing runway, take-off runway, mga ganyan. Sila po yung nagtatraffic ng mga eroplano, mga kaibigan. Sabi ko nga noon, mga MMDA ng Himpapawid, kaya lang iba ho, mas ano po yan, mas komplikado po ang trabaho ng mga ATC, mga Air Traffic Controller. Tama po ba ang pagkakapaliwanag, Miss Marlene? Yes po, sir. Basically, ganun po, nagta-traffic, kaya sabi nila MMDA kami. Pulis pangkalawakan nga daw po kami. Pulis pangkalawakan? Yes po, ang iba pong kasamahan namin sa industriya, tinatawag po kaming pulis pangkalawakan. Pero sabi nyo nga, ibang level po kasi siya. So kami ang sinisiguro namin na merong sapat na separation ang lahat ng eroplanong nasa Himpapawid. Ganun din yung mga eroplano pong nakapag-landing na or magte-take off na po sa mga runways natin. Bigla lang pumasok sa isip ko, Ma'am Marlene. Bakit ba may taxi sa runway? Bakit ba nagtataxi ang eroplano? Yung taxi po kasi sa technical term, sir, ibig po sabihin yun po yung paggalaw ng mga eroplano. Pagmula po siya mag-landing, papunta na po siya sa rampa, doon kung saan sila nagpa-park. Ito rin po yung galaw ng eroplanong nanggagaling sa rampa, papunta po sa runway. Yun po kasing taxi ay ginagawa mo sa isang tinatawag na taxiway. Yung runway po para sa magte-take off at magla-landing, yung taxiway po yung paggalaw ng eroplano na nasa lupa lamang. Ayun. Sa pag-alis ng eroplano, halimbawa, pagkasakay ng pasahero ay di magsasara ng pinto. Tapos yun, magta-taxi na po siya papunta ron sa may runway para magsimula siyang mag-prepare para lumipad, ano po. At yung taxiing na yon, kung ano yung designated na dadaanan niya, meron namang mga lane dyan sa airport bago siya makarating sa tinatawag ninyong rampa. Ano po, yun ang taxi. At the same time, kapag dumating yung eroplano, magbi-brake siya doon sa halos dulo o kaya gitna ng runway, depende sa length ng runway. Tapos, magmamaniobra, papunta naman doon sa lalabasan ng mga pasahero. Tama po, ano ma'am? Basically, ganun po yun, sir. Ganun po siya. Totoo po ang haba ng runway. Ganun din po yung performance ng bawat eroplano. Nag-iiba-iba kasi po siya. So, meron po tayong tinatawag na runway occupancy time. Yun po yung oras kung saan ang mga eroplano ay nasa loob ng runway. Okay. Ma'am, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, gusto kong maitanong din, ano po yung mga sistemang ginagamit ng Air Traffic Service para matiyak natin na ligtas at tuloy-tuloy ang pagmumonitor sa lahat ng mga eroplanong lumilipad sa ating Himpapawid, Ma'am Marlene? Sa Pilipinas po, ang ginagamit po natin ay ang ating communication, navigation, surveillance, air traffic management system. Ito po yung radar system,
na meron pong 13 antena na nakatanim sa strategic location sa buong Pilipinas. Tapos ito po ang kinukuhanan namin ng data para makita natin sa ating radar scope ang paggalaw ng mga eroplano sa himpapawid. So, digitalized na po tayo, computerized na po tayo. Sa buong mundo po, karamihan ng mga bansa ay gumagamit din ng CNS ATM. So, yung ating mga gamit po na yan ay mga naka-updated naman at comparable naman sa ginagamit sa mga modernong bansa, ma'am, ganon. Ay oo naman, sir. Lalo na po ngayon na upgraded po ang ating system. Bago lang po kaming nag-upgrade ng system. Sa totoo niyan, sir, may mga sistemang ginagamit ang ibang bansa na medyo mas hindi updated kesa sa ginagamit natin ngayon. May mga bansa nandun pa rin sila sa medyo sasabihin nating lumang system, but still, nagagamit naman po nila yon base na rin sa mga flight procedure na ginagamit nila sa kanilang mga bansa. Ayun. Nagkakaroon ba ng pagkakataon na biglang nawawala po yung komunikasyon? Halimbawa, siguro dahil sa sama ng panahon, o kaya meron ba pagkakataon na sabay-sabay biglang dumadami ang dating ng eroplano sa isang airport? Paano ba ninyo minamanage ang ganitong mga sitwasyon, Ma'am Marlene? Yung pong pagkawala ng communication, ang sa amin po kasi to ensure na meron tayong continuity, walang interruption, nagagawa po kami ng mga contingency plans. Lahat po ng pwedeng mangyari, ginagawan po natin yun ng contingency plan. Kagaya ng sabi nyo, sa communication. Kapag nawalan po kami ng radyo sa loob ng 5 nautical miles ng airport, ang ginagamit po namin dyan ay light can signal. Ngayon, kung beyond po sa 5 nautical miles, meron po kaming procedure na ginagamit kung ano ang susunod na frequency, na radio frequency na pwedeng tawagan ng isang piloto. Ang facility po ng Air Traffic Service ay hindi po limited sa iisang radio frequency. Meron po tayong backup. Meron din po tayong secondary frequency. So yung complete na communication failure, ano na po yun? Nasa sukdulan na po yun kapag naganap. Yun naman pong halimbawa yung mga panahon na biglang marami ang flights na dumarating sa isang airport. Nangyayari po ba yung ganun? Of course, iba yun sa peak season na datingan ng mga eroplano at liparan ng mga eroplano. Pero sometimes nagkakaroon po ng emergency at yung ibang mga eroplanong dapat sa ibang airport lumapag, pupunta halimbawa sa NAIA at dito sila makikihalo sa maraming eroplano. May mga ganong sitwasyon ba? Dito po, kahit po sa ang airport natin, meron po kasi tayong tinatawag na defined capacity. Yun po ay nasusulat na. Kung halimbawa po sa NAIA, ang capacity po ng NAIA is 42 flights in an hour. So kapag ka po merong papasok na ika-43 na eroplano, yun po ay pinapahold na natin dahil hindi po talaga siya pwedeng dumikit sa sinusundan niyang traffic. Meron po kasi kaming sinusunod na international standard of separation para siguraduhin ligtas ang paglipad. So it's either itataas mo po siya dahil ang separation po could be vertical and separation could also be horizontal. So yun po ang ginagawa naming pagmamanage ng air traffic. Ang goal po lagi is to ensure that there is safe separation. So, yun po yung nararanasan nyo minsan na pinapahold sa ere yung susunod na flight na hindi pa pwedeng makapasok sa NAIA or sa Mactan or sa Davao. Ganun po ang proseso ginagamit namin, sir. Yun po yung ilang mga ginagamit din ninyo, yung halimbawa ay naranasan ko na personally na nakakailang ikot na yata kami sa ibabaw ng Metro Manila bago kami payagang lumanding. Para bang nakikita namin ang ilaw ng syudad
pero hindi pa kami lumalanding, medyo matagal. Yun daw pala ay may mga ano pa, busy ang airport. Ano po, yung mga ganong sitwasyon. Ano po to sir, lalo na po kung meron tayong weather disturbance o kaya po merong nabalahong eroplano sa loob ng runway na kinakailangan nating magsara pansamantala ng runway. Kasi ang first premise po namin is hindi ka po pwedeng magpa-landing o magpa-take off hanggat may laman ang ating mga runways. Mhm. At saka meron ding mga insidente na halimbawa ay napapa-advise kang imbis na lumanding kami ng Metro Manila, pumunta kami ng Cebu, doon kami nakilanding. Lalo na yung mga version din dun, sir. Aha. Nadadive po ang flight. Actually po, bago pa lumipad ang isang eroplano, sa kanyang flight plan, nilalagay na po niya yung alternate aerodrome na tinatawag. So, ibig sabihin, kung ang kanyang destination, halimbawa po ay Manila, i-declare niya na po, bago pa man siya umalis, na ang alternate niya halimbawa ay Clark. So, ibig sabihin, kapag hindi po siya makakalanding sa Manila for whatever reason, dun po siya sa alternate aerodrome niya, alternate airport, which is Clark. O kaya po, pwede rin ang alternate airport ay ang airport na pinanggalingan. Ganun po ang sistema sa paglipad. Which means Meron pwede pala siyang bumalik doon sa pinanggalingan niya. Po, hindi ka makakapasok kung saan ka dapat pumunta. Meron pa rin isa pang common question po ito. Ang isang piloto po ba from the time na lumipad siya from one airport to the other, ano ba yan? Constant communication ba yan with your air traffic controller, ma'am? At aling air traffic controller ang may contact sa kanya? Yung pinanggalingan o yung pupuntahan? Ang air traffic control po kasi sir, ang air traffic service po is divided into 3 major control facilities. So kung magti-take off po yan, ang tatawagan po niyan ay yung tower kung saan siya manggagaling. Pag take off niya, pag airborne niya, pupunta po siya sa approach departure facility. Air traffic service pa rin po yun. Yun po ay nakakasakop sa 70 nautical miles. Paglampas po niya sa 70 nautical miles, siya po ay mapupunta sa Area Control Center at mataas na po ang level na kanyang paglipad. Usually po, nasa 12,000 feet pataas yan, sir. Area Control Center na yan. Ngayon po, kapag pupunta na siya halimbawa, galing ng Mactan, pupunta ng Manila, pagka po yan ay bababa na sa 13,000 feet, ang kakausapin na po niya ay yung Manila approach. Pagka po pumasok sa tinatawag nating aerodrome control zone, ibig sabihin nasa loob na siya ng 5 nautical miles, 10 nautical miles ng NAIA, ang tatawagan na po niyan ay Manila Tower. So meron po kaming division ng trabaho, pagpapasahan ng pagkokontrol ng eroplano. Iba-iba pong specialization yung mga facilities na yan ng air traffic service. Yung sinasabi ni Area Control Center, saan po ba yan naka-base, ma'am? Ang Area Control Center po natin, ito pong nasa may loob ng CAAP. Okay. So, yun yung pinakamahaba ang reach ng communication, tama ba? Opo, pinakamahaba at pinakamataas. Nako, marami yung interesadong malaman yung mga ganyan. Pero isa pang mas interesadong malaman, of course, ang ating pong audience ay nagtatanong, paano ba kami magiging air traffic controller? Paano ba kami makakapasok bilang ganyang trabaho sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kaya sa abroad? Ano bang klase po ng training ang dinadaanan ng mga tauhan ninyo na nagiging air traffic controller, Ma'am Marlene? Yun sir, ang tawag namin sa training na ito, yung ab initio training po ay yung umpisang training ay Comprehensive Air Traffic Service Training. Taon-taon po naglo-launch kami ng training na ito. Sa taong ito may ongoing kaming training at meron pong darating sa March at ang susunod po ay sa July. Minamadali po namin ang pagtitrain ng mga tao kasi po may requirement tayo kung ilan ang tao sa bawat shift
ng bawat facility. Madali lang naman pong mag-apply. Actually, ina-announce namin yan sa website ng CAAP, sa Facebook page ng CAAP. Ang requirements lang po ay college graduate. Kahit ano pong kurso. In fact, marami po kaming mga controllers na nurses. May mga controllers po kami na teachers, journalists, pero nandito po sila sa amin. And we also have, of course, engineers, architects. Basta ang importante po ay tapos ng Bachelor of Science na course. And then, at most is 27 years old, healthy, of course, with good moral character, and then po, willing to learn. Bakit po willing to learn? Dahil ang training po ay maselan. Ang training po ay may level of difficulty. Kasi sinasala po talaga namin yan. Taon-taon po halos nagkoconduct kami ng eksaminasyon ng qualifying exam sa buong Pilipinas. At doon po kinukuha namin actually usually yung mga top 200 na examinees. At yun po ay sasalain natin sa pag-interview, pagkatapos medical, at doon po kung sino po ang makakalusot sa mga levels na yon, yun po ang bibigyan natin ng comprehensive air traffic service na course. Yung pong kursong ito, nagwa-wash out po kami, sir. Ibig sabihin, pag hindi mo po nakuha yung grado na kailangan mong ma-maintain, matatanggal ka po sa training. So, the assurance na ang nagiging air traffic controller po natin is the cream of the crop. Sa ngayon, sir, marami po tayong controller. Isang community na po sila. Filipino Community of Air Traffic Controllers na nasa Qatar. Karamihan po sa kanila dati kong mga estudyante sa training. But now they are earning more than what even our president earns. Ganun po kalaki ang bigayan sa ibang bansa ng air traffic controllers. Pero nabanggit sa amin noon ni Mr. Eric Apolonio na yung training po na binibigay ng CAAP para sa mga ATC ay libre. Ano? Tama po ba? Opo. Sir, ang ano po dito is scholarship po actually siya. Yes. Tuition fee, wala pong lahat. At yung pong course na yun, gaano ho katagal yung course na yun, yung comprehensive course para sa mga ATC? Tipo, nagra-run po ito ng halos 1 taon, sir. 9 months to 1 year kasi meron po kaming laboratory phase kung saan actual silang naghahawak ng mga eroplano sa isang laboratory scenario. Pero sa ngayon, sir, nag-revise po kami ng curriculum namin. So, 6 months po siya. Basically, it's a specialized training na. So, training siya for Area Control Center, hiwalay na po yon. Yung training for aerodrome, which means magmaman po ng mga tower facilities, nakahiwalay na rin po yon. Kaya po, na-shorten yung time ng training. 6 months na lang po siya. So, sa isang taon, nakakadalawang session kayo o isang session? Paano? Actually, sir, sa taong ito, ang target namin, 2 po itong gagraduate na batches. Habang simula naman yung 3 batch sa July. Galing. At doon po sa, maitanong ko lang, sa mga sinasabi po ninyo, mga 200 na napipili ninyo, ilan naman po doon ang lumulusot hanggang sa final at nagiging ATC eventually? Sa isang batch po kasi ng aming training, ang nilalagay talaga namin ay 65. Maximum po yung 75. Ang usually pong nakakalusot dyan ay nasa 52 to 55. Hindi pa po namin naranasan na 60 talaga yung nakapasa sila lahat. Sa theoretical phase pa lang po, marami nang nagkukwit. May nagkukwit din. Yun hong, halimbawa po, yung mga na-eliminate, yung mga hindi pumapasa, meron pa bang pagkakataon na mag-repeater, ma'am? Po, sir, meron po kami dito na nang mag-repeat, mas napakataas naman na naging grado doon sa susunod na batch. Pero pag nag-repeat, sir, mag-exam po talaga ulit. Balik sa basics po.
Okay. So sa mga detalye ng application halimbawa, makikita po sa website yan, Ma'am Marlene, ano? Po, opo. Ang requirements po, nasa website din po. Thank you very much, Ma'am Marlene. Gusto lang namin mag-encourage talaga ng mga kabataan at siyempre sa mga magulang nila na tingnan itong industriyang ito na baka madagdagan po natin yung malaking requirement na potentially ay in the next 10 years abutin daw ng mga gaano karami sa buong aviation industry, mga 2 milyon daw sa loob ng next 20 years. Sabi ni General Zamudio, ma'am. Actually, sa Pilipinas, sir, etong year etong 2026, siguro po until 2028, mangangailangan po tayo ng mga 2,500 air traffic controllers. Dahil sa dami ng airport na mag-open at sa dami ng airport na magiging upgraded po. Kasi the bigger the airport, upgraded po ang binibigay nating serbisyo, mas marami pong tao ang kailangan. Ito pong tinitignan namin ngayon like the Bulacan, ang posibilidad na ang number of air traffic controllers na kakailanganin sa Bulacan Airport ay pwedeng doble pa sa nasa Manila Control Tower at saka Manila Approach at ACC po. Kasi nga, mas malaki pa yan actually sa existing airports natin, ma'am. Ma'am Marlene, maraming salamat po sa inyo. Ano? At kapag may mga kailangan pang itanong, tatawag ulit kami sa inyo. Salamat po ng marami. Sir, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo.